Hello friends, nandito na naman ulit tayo para sa isang episode. Ito guys, makinig kayo sa akin. Itong episode na to ay napaka-importante. This is between life and death. Hindi to basta-basta mga episode lang na mga napanood nyo na. Ginawa ko tong episode na to kasi sobrang dami nagtatanong sa akin. Tanong nila, Paul, sobrang gwapo mo, sobrang laki ng katawan mo, meron kang 6-pack abs, meron kang 6-digit bank account for now, sobrang talino mo, you are Mr. Bright Idea, you're very charismatic, you're so funny, you're so attractive, and you have a long John. Ano ang 5 bagay na gusto mo sa motor mo? So para sa lahat na nagtatanong ngayon, sasabihin ko sa inyo ngayon din kung ano ang 5 bagay na gusto ko sa Suzuki Bergman Street 125. Okay, so bago tayo magsimula sa lahat ng bagong pasok sa channel natin, please subscribe, click yung like, at importante, share your thoughts sa comment section. At isa pa, nasa description ng video na to lahat ng social media platforms ko. So kung gusto nyo maging connected sa akin, mas maging connected pa, click nyo lang yun. Nandun yung TikTok, Instagram, Facebook, and soon nasa Rumble na tayo. Kasi I know eventually ibaban ako ng YouTube for telling so much truth na magbubukas ng isip mo na oo nga no, tama si Paul, 2035 na ngayon pero sinasabi niya na to 2025 pa lang. Sobrang advanced yung mag-isip. Grabe, ayaw gumana ng signal natin guys. Dalawa GoPro mo Paul, pero wala kang signal. Okay. Alright. Pinakaunang bagay na gusto ko sa Suzuki Bergman Street 125, ito ilista nyo, tandaan nyo mabuti to kasi hindi ko na uulitin. Number 1, comfortability. Paul, bakit comfortability? Malambot ba upuan? Malambot o maliban doon sa lahat ng 125cc na motor na nasa Pilipinas, Suzuki Bergman Street 125 lang ang may option na iganto mo yung paa mo. So ang position mo dito para kang nasa kotse. Ito yung manibela. Yan. Para ka lang nasa kotse. Yung iba, nakaganyan ka. Habang buhay kang nakaganto. Yamaha Gear, Mio Soul, kung ano-ano pang mga motor na ibang 125cc, lahat nakaganto yung paa. Nung naghahanap ako ng motor dati, inisip ko mabuti, ano ba ang gusto ko sa motor? Bilis o comfortability? If I'm being honest, syempre bilis. Gusto natin mabilis. Alam mo yun? Yung tatakbo ka ng 200, yung guguhit ka sa mga makasalubong mo, ganyan. Pero alam mo yun, habang tumatanda tayo gusto natin yung comfortable tayo. Guys, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung mga kategory nitong motor na to, mga 125cc. Baka sabihin nyo, meron naman yun sa NMAX, meron naman sa ADV, meron naman sa PCX. Guys, 125cc muna tayo. Okay? Soon mag-review tayo ng iba't ibang motor kasi itatry natin lahat yun. Pero for now, 125cc. So yun ang pinakauna, comfortability.
Ba? Number 2, affordability. Guys, sobrang mura lang nitong motor na to. Nung 2022, ito ay kung hindi ako nagkakamali 82,000 plus some fees, ganyan. Then pumatak ng 83. Sobrang mura lang. At alam mo kung paano ka mas makakamura? Bumili ka ng second hand na less than 5k odo. Siguro ibenta sa'yo yun mga 45, 50k. Boom! Then meron ka ng extra 25k. Sa mga gustong may pang service, pamalay-malengke, ganyan, panghatid sundo, hindi ka nalugi. Kasi isa ang Suzuki sa mga pinakamagandang brand pagdating sa motor. Sinasabi ko yan hindi dahil sponsored tayo ng Suzuki, pero sana sponsoran nila tayo soon. Sinasabi ko yan kasi proven and tested na sa akin. Motor ko na to since 2022 at ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng major issue like titirik ka somewhere, ganyan, tutulak mo yung motor mo hanggang sa pinakamalapit na gasolinahan, ganyan, pinakamalapit na mekaniko. No, gawin mo lang yung ginagawa ng lahat sa mga motor nila, yung maintenance, change oil, CVT, yung mga basic. Hindi kanya ipapahiya. Ganun lang yun. Saka guys, nga pala, ito napaka-importante na ito. Kung bibili kayo ng motor at pinakauna nyong motor yon, huwag nyo nang gawin, huwag nyo nang gayahin yung mali ng iba. Kasi pag sisisihan nyo sa dulo, kukuha ng motor na hulugan. Huwag. Nope. Nope. Huwag kayong kukuha ng motor na hulugan. Kukunin nyo ng 3 taon, hindi nyo alam ang mangyayari sa 3 taon, guys. Pwede kayong matanggal sa trabaho, pwede kayong mag-depress-depressan, pwedeng malugi yung negosyo nyo, marami pwedeng mangyari. Okay? So kung tatanungin mo ako kung anong mapapayo ko sa'yo, kasi I'm fantastic in terms of giving advice, ipunin mo yung pera mo, saka ka bumili ng motor. 6 na buwan ka mag-ipon, 1 taon ka mag-ipon, ipunin mo. Learn how to delay gratification. Pangatlo, at pwedeng sabihin ng iba na subjective to, lalo ng mga babaeng viewers, favorite nila yung word na subjective. Pangatlo is looks. Hindi subjective yan. That's the truth. Kapag pinaghile-hilera mo ang lahat ng 125cc, Mio, Gear, Soul, Click, Bergman. Bergman ang pinakamaganda. And that's the truth. Kung ipagkukumpara mo siya sa lahat at pag tinabi mo siya sa mga ibang motor na 125cc, yung mga ibang motor na yon magmumukhang butiki. Marirealize mo na oo, maliit pala itong motor ko. Yung Bergman malaki. Alam mo, maganda yung mga korte niya, hindi siya typical na 125cc. Yun. Number 3, looks. Number 4, fuel efficient. Since hindi tulad ng Bergman Street ang ibang mga motor, alam mo, saktuhan lang yung bilis niya, 1
May power siya, 12. Guys, huwag kayong malilito. 125cc, pare-parehas lang ang bilis niyan. Okay? Kung pag-uusapan natin ay fuel efficiency, isa ang Bergman Street sa mga matitipid na motor. Bakit? Hindi siya puro power. May saktuhan lang siya. Saktuhan, rides, chill. Okay, tatabi muna tayo. Magpagas ka ng 100, sobrang tagal mo nang mauubos. Learn from me. At kung pag-uusapan natin ay gas, huwag kang magpapagas ng premium. Dapat na ipagas mo ay unleaded. Bakit? Nasubukan ko na yan dati. Pag premium, iinit ang makina. Kahit galing ka ng palengke, pagdating mo sa bahay nyo, iinit ang makina. Unleaded, saktuhan lang, hindi ganoon kainit. So sa lahat ng mga nagpapagas ng premium, pumunta tayo na unleaded. Magpalit kayo ng unleaded. Ang full tank na ito 250? 300? So full tank na. Sobrang tagal mo na magagamit. As in, naranasan nyo na bang, siguro yung mga ibang may motor dyan, hindi ko alam. Alam mo yung pagas ka ng pagas, hindi na natapos yung pagas, pumunta ka lang konti ng ibang lugar, papagas ka na naman uli. Guys, dito hindi. Napaka-importante nun para sa ating mga riders. So yun ang number 4, fuel efficient. So ito ang pinaka-last na gusto ko. Alam ko pinanood yung tong video to para malaman ko ano yung 5 gusto ko sa Suzuki Bergman Street 125. Pinanood yung tong video to kasi napaka-importante sa inyo kung ano ang gusto ko. At hindi ako biased. Okay? Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi to subjective. Okay, tabi muna tayo ulit. Ito ang pang-5 bagay na gusto ko dito sa motor na to. Etong motor na to, guys, ay malapad. Sabi ko nga sa inyo, hindi siya parang mga butiki. Sabi ko nga sa inyo, hindi siya parang ibang mga 125cc na maninipis, then buka silang butiki. Ito malapad. Okay, papakita ko sa inyo. Malapad siya. So kung makikita nyo to, itong mga to, ito ay mga gasgas ng kahapon. So kung hindi nyo pa napapanood yung episode 2 ng Damn Confidential, kinento ko doon kung paano yung aksidente ko dati. So ito, kung makikita nyo, may gasgas siya. Isa sa dahilan kung bakit hindi ako masyadong napuruhan that time ay dahil dito. Ito yung mga gasgas. May mga gasgas din ako, pero hindi nga ganun kagrabe. Saktuhan lang. Siguro sa iba grabe na yun, pero sa akin like gasgas. So kung itong mga to, kung hindi siya malapad, itong mga gasgas na to ay sa akin. Sa akin lahat tatama to. Pag ang motor ko Yamaha Mio, yung mga maninipis, lahat ng gasgas dun sa aksidenteng yun, lahat sa akin. Dagdag injury sa akin to. Yun ang pang-5 gusto ko sa motor na to. Yun lang, sabi ko nga sa inyo, marami akong gusto sa motor na to. Hindi pa to comprehensive review. Gagawin natin sa mga susunod na vlog. Ito pa lang yung 5 bagay na gusto ko. So kung umabot ka sa video na to, maraming salamat ulit sa panonood. Wag mo nga kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Kasi guys, etong mga video na to, isa to sa maraming videos. Sasabi ko sa inyo, hindi nyo alam mga paparating na videos. Subscribe, like this video, then lagi ko sinasabi sa inyo, comment your thoughts. Guys, walang masama sa debate. It's a healthy debate. Sa comment section tayo magarambulan. Walang masama. Again, maraming salamat sa panonood. This is Damn Confidential.